Ang nakaraan, nagsimula ng kumilos si Moyonggan sa mga binabalak nito sa ating bida, kaya pinatawag nito si Yeon Ho-jong sa isang salo-salo. Na binanggit ng isang ito ang isang tanyag na martial artist na si Mokbi, na isang mahusay na archer. Kaya napapaisip si Ho-jong sa kung anong binabalak nitong si Moyonggan, bakit dinawit ang pangalan niya rito kay Mokbi. Pagpapatuloy, ang isang ito ay nagulat sa kanyang nalaman na kilala rin pala ng ating bida ang Mokbi na tinutukoy ng isang ito, na nasabi nito na talagang tulad ng inaasa niya na kilala nga ni Ho-jong ang Blood Bow. Kaya lang ang isang ito ay meho na inis, iyon ay dahil hindi niya nakontrol ang kanyang emosyon at agad niya itong naipakita kay Moyonggan nang banggitin si Mokbi, kaya nagpanggap ang ating bida na hindi iya ito kilala ng lubusan, na ang sabi, hindi. Narinig ko lang ang pangalan niya ng pahapyaw lang, pero hindi ko talaga siya kilala ng lubusan, anong kinalaman niya sa pagpunta ko rito ngayon? Tanong nito, nagtanong uli si Moyonggan kung hindi rin ba alam ni Ho-jong kung paano nakuha ni Mokbi ang bansag sa kanya, na sumagot si Ho-jong na hindi rin niya alam para matapos na ang usapan at paghihinala ng matandang lalaki. Kaya ang isang ito ay napapaisip sa mga sagutan ng ating bida ngayon. Dahil doon, nagpaliwanag ang matandang lalaki na 5 taon ang nakararaan, may isang sekta sa Northern Anhui na tinatawag na Golden Sword Sect, taglay ng mga ito ang hindi matatawaran na lakas ng martial arts, at kayamanan, na bagay sa tawag na Golden Sword. Kaya lang hindi lamang iyon ang talagang nagpapamangha sa sekta, kundi ang kanilang kabutihan at pagiging matuwid na pangkat, gamit ang kanilang napakalaking kayamanan. Bunibukan nila ang kanilang imbakan at pinapamigay ang kanilang mga naipon na mga trigo para sa mga nagugutuman sa panahon ng taggutom. Kaya lang parehas na taon, 5 taon ang nakararaan, mag-isang inubos at binura ni Blood Bow ang buong sekta ng Golden Sword, na ganun pala kahalimo ang tanyag na archer. Dito ay nagpakita ng pagkagulat na reaksyon ang ating bida, sabi nito, ano? Bakit naman niya ginawa iyon? Tanong nito, sabi ng matandang ito, na may pagbuntong hininga, sa totoo lang hindi rin namin alam ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon. Sa panahong iyon, ang mamamayan sa Anhui ay talagang nagluksa sa nangyari, ang mga tao sa panahong iyon at mga martial artist ay talagang galit na galit at gustong kunin ang ulo ng Blood Bow. Maraming mga lokal na martial artist sa Anhui ang nagkaisa na tugisin, at patayin ang tanyag na Blood Bow, kasabay ng pagluluksa ng taong bayan, kaya lang kahit ang mga eksperto sa paghahanap, at mga imbestigador ay talagang walang makitang marka kung saan naruroon ang Blood Bow. Kaya lang kalaunan, muling nabalitaan ang patungkol sa kanya sa Mount Bagong sa Anhui, bagay na muling bubuhay sa galit ng taong bayan sa ginawa ng taong ito, sa oras na tuluyang kumalat ang balita. Matagal-tagal na rin siyang namamalagi sa lugaran iyon, at wala kaming kaalam-alam kung bakit siya bumalik. Sa ngayon ang nagagawa lamang namin ay makontrol ang pagkalat ng impormasyon, para hindi sila makatakas. Dagdag pa nito, ngayon, kung anong kinalaman nito sa pagtawag ko sa iyo, ay may kinalaman kay Mayong Horem, sabi nito sa ating bida. Si Mayong Horem ay kasalukuyang tumatakas, ito ang panganay na anak ng angkan ng Mayong, at papunta ito sa kanilang sekretong tahanan sa Mount Bagong, sa lugar kung saan naruroon si Mokbi. Pagpapatuloy nito, mukhang nagkataon lang naman na ang pupuntahan niyang lugar ay lugar kung saan naruroon ang Blood Bow, kaya lang meho magbibigay ito ng malaking problema sa amin, iyon ay dahil tinutugis nila si Mayong Horem dahil sa ginawa ng angkan nito, kaya lang papunta naman ito sa lugar kung saan naruroon ang kilabot na si Mokbi, na ang ibig sabihin ay nais ng matanda na tulungan sila ni Ho-jong. Kaya naunawaan ito ng ating bida, kaya napangiti ang isang ito, dahil balak rin ng matandang lalaki na gamitin si Ho-jong sa ikasa sa katuparan ng plano nito. Sabi nito, pinatawag mo ako rito, dahil nais mong hulihin ko si Mayong Horem, ang panganay na anak ng angkan ng Mayong, na ang kanyang ulo ay maging isang tropeo para sa ikaluluklip mo bilang bagong pinuno ng Martial Arts Alliance. Agad na natahimik ang isang ito sa mga katagang binitawan ng ating bida, iyon ay dahil basang-basa ni Ho-jong ang mga plano ng isang ito. Dahil doon, agad na patawa ang isang ito sa tuwa sa mga sinabi ni Ho-jong, sabi nito, grabe naman ang mga sinasabi mo ngayon, anong akala mo sa akin, isang mababang uri ng martial artist tulad ng mga taga-unorthodox sect? Tanong nito, dito ay nagsabi pa ito, kahit ano paman, balik rin naman talaga namin na magtayo ng bagong martial arts alliance,
hindi namin pwedeng pabayaan na lang ang mundong ito sa matinding kaguluhan, kaya nais ko sana na ayusin mo kaagad ang problemang ito, hulihin mo si Mayong Horem. Sabi pa ni Moyonggan, na malaking tulong raw ito sa kanya sa oras na ang makagawa noon ay ang rising star ngayon ng mundo nila na si Hojong. Matapos noon, agad na tinapik ni Moyonggan ang lamesa, para tawagin ang katulong sa lugar na ito. Ayun na nga, dito ay dumating ang isang babaeng utusan, na may dala na kung anong papel na papunta sa ating bida. Agad napatingin si Hojong sa bagay na kanyang nakita, at pakiramdam niya ay alam niya kung ano ang nasabing bagay. Sabi ni Moyonggan, sa oras na ang isang angkan ay ituring na kalaban ng lahat, ang lahat ng kanilang yaman o ari-arian ay isusuko sa Martial Arts Alliance. Ang kanilang yaman, mga martial arts manuals, at kahit kanilang mga elixir, sa oras na magawa mong mahuli si Mayong Horem, mabibigyan ka ng pahintulot na makapasok at makita ang martial arts manual ng angkan ng Mayong, sa oras na may talaga na ang bagong Martial Arts Alliance. Agad na itinaas ng lalaki ang kanyang kamay, at nagtanong kung anong palagay ngayong ng ating bida. Kung may ibang hiling si Hojong, maaari raw niya itong ibigay sa ating bida. Dito ay napangiti lamang itong si Hojong sa mga bagay na nangyayari ngayon. Sabi ng ating bida, hindi na kailangan, sagot nito ng mingiti, na hindi na raw kailangan ang anumang tulong mula kay Moyonggan. Dahil doon, dahan-dahan na itong tumayo ngayon mula sa kanyang kinauupuan, para umalis sa lugar na ito para tapusin ang kanilang pag-uusap. Sabi pa nito, hindi na kailangan ng papel na iyan para sa kontrata, kung may pagtitiwala naman sila sa isa't isa, kaya binalik niya ito kay Moyonggan. Habang naglalakad ito palabas ng pinto, nagsabi ito kay Moyonggan na bilhan na lamang raw ito ng alak na kanyang maiinom. Matapos tuluyang makaalis ang ating bida sa lugar na ito, naiwang mag-isa si Moyonggan sa parehas na silid. Dito ay mag-isang umiinom ng kung anumang inumin ang isang ito, at nag-iisip-isip patungkol sa mga mangyayari kasama ang ating bida sa mga plano niya. Nakatingin ito sa kanyang inumin, hindi makapaniwala sa kanyang nakausap, alam niyang magaling si Hojong pero hindi niya akalain na lampas ito sa kanyang inaasahan. Sabi pa nito na nakikita-kita ang larawan ng ating bida sa basong ito, sabi niya, mabilis niyang naunawaan ang pag-uusap namin, mga maiikling impormasyon lang ang binigay ko, pero alam na kaagad niya ang kabuuan ng plano, at kitang-kita niya ang totoong nais kong mangyari, kahit hindi ko sabihin. Kaya napangiti ang isang ito, walang anumang bagay ang pwedeng ipangbayad sa talentong taglay ng ating bida. Dito ay may isang nilalang ang biglang dumating, at nasabi ni Moyonggan, kung maaga-aga lang. Raw sana ang dating ng taong ito, tiyak raw ay nakita na niya ang ating bida, at kung anong klaseng tao si Hojong. Sabi ng isang ito ang unang pagkakataon na nakita kita na nagbigay ng mataas na papuri sa isang tao. Ang taong tinutukoy mo ba ay ang tinatawag na yon Hojong? Talaga bang kahanga-hanga ang isang iyon? Tanong nito na may pagsukat sa lakas ng ating bida. Sumagot itong si Moyonggan, sabi nito, wala pa siyang 20 taong gulang, pero nakikita na niya ang mundo kung paano ko ito nakikita, tunay na isa siyang halimaw, sambit nito sabay inom ng kanyang inumin. Sabi naman ng kausap nito na nasa dilim, gusto mong ikalat ko ang balitang ito sa angkan ng Namgang. Anong plano mong gawin sa yon Hojong na iyon? Tanong nito, sabi naman ng matanda, hindi ganon, tingin mo ba basta-basta lang maapektuhan ang angkan ng Namgang sa ganong kasimpleng hindi pagkakaunawaan? Tanong nito, sabi pa ng matandang lalaki, itong mga ginagawa ko ay parang isang laro lang, gusto ko lang malaman kung gaano kagaling ang yon Hojong na iyon, kung tulad ba siya ng isang karayom sa isang lalagyan na kahit sa anong paraan ay makakahanap ng paraan para bamutas o kumawala. Sabi pa nito, kung ganun siya, hindi na ako mahihirapan na tanggalin siya sa panahon na gusto ko siyang tanggalin, sabi nito, na talagang gagamitin lang ang ating bida sa mga plano niya, na ang hawak nitong baso ay nag-crack sa sobrang inis na rin ito sa ating bida. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, ang ating bida ay nagsimula ng magsanay sa mga panahong ito. Dito nga ay mabilis na tumatakbo itong si Hojong para palakasin at patatagin uli ang kanyang resistensya, kasabay na dala-dala nito ang kanyang malaking sandata. Dito habang tumatakbo ito, nasabi niya sa sarili na ang sugat na natamo niya sa laban nila ni Mayong Chun ay napakatagal raw gumaling, at hindi ganon ang kanyang inaasahan, pero nung mga nakaraan raw mabilis na itong gumaling sa kanyang katawan, kaya nagtataka si Hojong ngayon kung anong nangyayari sa kanyang katawan.
Kaya napapaisip itong ating bida na maaari epekto ito sa kanyang katawan na hindi balanse na lakas, dahil hindi pa niya taglay ang Azure Dragon Key. Ang key ng 4 Divine Beast ay matatamo lamang sa balanse na pagdaloy nito sa katawan ng isang taong nagtataglay nito. Iyon ay kung ang apat na energy ay magkakasama na, sa kalagayan ng ating bida, wala pa ang energy ng Azure Dragon. At dahil hindi pa nga taglay ng ating bida ang Azure Dragon, kailangang gumawa ng paraan ng ating bida na magpalakas sa mga bagay na kaya niyang abutin ngayon. Una niyang kailangang pagtuunan ng pansin ay ang kanyang footwork, galawan ng kanyang mga paa, lalo na ang mga kalaban niya ay mas malalakas na pinuno ng mga bawat sekta at ilang mga tanyag na martial artist. Ayun na nga, walang ano-ano'y lumundag ng napakabilis itong si Yon Ho Jong, sa tulan ay parang hangin itong nakatawid papunta sa kabila. Sa mga nakaraang pagsasanay ng ating bida ay nakafocus ng husto sa pagbuhat ng mga mabibigat para palakasin ang katawan, ngayon ang kailangan naman niyang gawin ay mga pagsasanay na matindi pero sa magaang paraan, iyon ay para pagaanan ang kanyang katawan sa mabilisang kilos. Ang mga bagay na nasa isip ni Ho Jong ngayon ay magaang katawan, pagtulak na lumakas, ikalat ang lakas sa kanyang katawan, pakawalan ito, na may kalambutan na enerhiya, ito ang mga pangunahing prinsipi ng body light ng technique. Sa oras na magawa ng ating bida na ma-master ang 5 prinsipyo na iyon ng kusa, at kabisado na ng kanyang katawan ng normal na lang, doon masasabi na naabot na ng ating bida ang mastery ng technique na ito. Na ngayon ay walang tigil sa pagtakbo, pag-akyat ng mga bundok o mga matatarik na bato itong si Yon Ho Jong. Pag-akyat sa pinakamataas. Agad na lumundag pababa itong si Ho Jong, na walang takot, parang nalipad na lang ito sa kanyang mga ginagawa ngayon. Sa paglapag ng ating bida sa lupa pagtalon nila mula sa pinakamataas, nabasag ang bato na natapakan nito, tanda na napakabigat pa rin ang kanyang mga galawan, at hindi pa rin nakukuha ng kanyang katawan ng body light ng technique. Dahil doon, naiinis itong ating bida, kailangan niyang gawin ang lahat ng paraan para ma-master niya ang technique, nang sagayon sa kahit anong paraan ay kayang mag-adjust ng katawan ni Ho Jong sa anumang klase ng laban, para maiwasan na mangyari uli ang nangyari sa kanyang nakaraang buhay. Muli na namang nagsanay si Ho Jong, inulit uli niya mula sa umpisa ang pagsasanay ng nasabing teknik. Tumakbo na naman ito ng napakatulan, sinusubukang ma-master ng kanyang katawan ang body light ng teknik. Lumipas ang mga oras, at ngayon ay madilim na ang paligid, at napakalakas ng ulan. Nasa lugar tayo ngayon ng tinatawag na Taiji County, sa lugar ng Anhui. Ang lugar na ito ay ang Sanyin Pavilion, isang lugar na pwedeng pagpahingahan o tuluyan ng sinuman na magawi sa lugar na ito. Sa parehas na lugar ay dumating ang ating bida, sa lakas ng ulan at kulog sa labas, nagmistulang masamang tao itong ating bida. Dahil doon, nataranta ang mga ketiwala sa lugar na ito sa takot, dahil akala nila isang multo ang dumating o mamamatay tao. Dito ay nagsabi ang ating bida na pagod raw siya sa napakalayong paglalakbay, mukhang kasabay ng pagsisinay ay tinakbo lang niya mula sa kanila hanggang sa lugar na ito, kaya nag-utos ito na maghanda ng kanyang paligan at maraming pagkain. Na ngayon nga ay agad na kumilos ang mga tauhan sa lugar na ito para ibigay ang gusto ni Ho Jong at baka magwala pa. Habang umaakyat sa hagdan ng ating bida, may isa pa itong gustong sabihin sa mga taonan sa lugar na ito. Hinawi nito ang kanyang ulo, na nagkalaglagan naman ang mga dahon mula sa kanyang ulo, at nagtanong kung saan raw ang pinakamalapit na beggar branch sa Anhui. Matapos ng maayos na pagligo, ang ating bida ngayon ay napakalinis at makisig na uli, mukhang pati ang kanyang palakol ay nilinisan rin niya. Dito ay naalala pa nito bigla ang mga narinig niyang balita, na ang sikat na martial artist na si Yon Ho Jing na mula sa angkanang yon ay may daladalang sandata na palakol, na ito raw ang tumalo at nagpabagsak sa buong angkan ng mayong na tinuturing na ngayong kalaban ng publiko. Dito ay napapaisip ang isang ketiwala rito na baka raw si Yon Ho Jong ang pumasok rito sa kanila, pero baka hindi rin daw, nasabi naman ng kausap nito na hindi raw iyon si Yon Ho Jong, dahil dakilang tao raw iyon, magmumuka raw ba iyon na ketikot takot at mukhang kaawa-awa ang itsura na parabang isang gaskosan na pulubi. Dito nga ay kumain ng napakarami ang ating bida, at talagang gutom na gutom si Ho Jong sa napakalayong tinabo nito. Matapos maligo at kumain, agad nang nagpahinga ang ating bida, iyon ay dahil napararami pa niyang gagawin kinabukasan.
Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, bumangon na ang ating bida at kailangan ng simulan ang kanyang dapat gawin. Dito nga ay agad na nagtungo si Ho-jong sa pinakamalapit na branch ng Beggar Sect, na dito ay may nakita siyang 3 miyembro ng nasabing grupo. Nang makita ang ating bida, agad na nagtanong ang isang ito, "Sino ka?" Tanong nito na may pagtataka. "Naparito ako dahil may gusto akong malaman," sabi ni Ho-jong, sabay pakita ng bagay na ito sa Beggar Sect, para ipakita na espesyal siya na tao at may karapatang magtanong sa anumang branch ng Beggar Sect. Ang bagay na hawak-hawak ni Ho-jong ay bigay sa kanya ni Gadiksang, sabi ng kaibigan, hindi raw niya alam saan pupunta ang ating bida, at kung ano ang mga susando na gagawin nito, kaya kunin raw ni Ho-jong ang bagay na binigay niya para ipakita lang sa anumang beggar branch nila at makakakuha na ito ng anumang impormasyon. Talagang tunay na maaasahan itong si Gadiksang dahil ang mga Beggar Sect ay isang pangkat ng mga martial artist na sa panahon natin ay mga kilalang marites, marami silang nalalaman na kwento at impormasyon na nagaganap sa mundo nila. Kaya dito nang ipakita ito ng ating bida, agad na natigilan ang lalaking kausap ni Ho-jong, dahil patunay ito na mataas na uri ng tao ang ating bida para bigyan ng ganyang klase ng bagay na mula lang sa head branch ng Beggar Sect. Nang makilala ang ating bida, agad nagpakita ng paggalang ang mga ito, dahil lahat ng branch ng Beggar Sect ay ipinarating ang balita patungkol kay Yeon Ha-jeong, kaya isang malaking karangalan raw na makita nila si Ho-jong ng harapan. Agad na nagtanong ang lalaki kung ano raw ang gustong malaman ng ating bida, at nasabi rin ng Beggar Sect na tinulungan naman siguro ng pavilion na pagmamay-ari ng Moyong Clan ang ating bida nang dumating sa lugar na ito. Nang dumating nga ang ating bida sa branch pavilion ng Moyong Clan, nakatanggap ito ng ulat patungkol kay Mayong Harem na malapit raw sa Henan, kaya lang ang eksaktong lokasyon ay hindi alam pero malapit raw sa Mount Bagong. Kaya lang palagay ni Ho-jong may mali sa impormasyon, kaya lumapit na siya sa Beggar Sect, dahil alam niya na pagdating sa mga impormasyon, wala nang tatalo sa mga marites na Beggar Sect. Dahil doon, natuwa ang isang ito sa kanyang narinig sa ating bida na nirespeto pala sila ni Ho-jong, kaya nagtanong ito kung anong impormasyon ba ang gustong malaman ng ating bida. Dito ay nag-iba ang tono ng boses ni Ho-jong, ang gusto raw niyang malaman na impormasyon ay ang patungkol sa blood bow na nasa Mount Bagong Onwi. Kaya lang pagtanong na iyon, sa itaas ng bundok ay biglang may sumabog na napakalakas, dahilan para magtalsikan ang mga bato sa lugaran ito. Parehas nagulat ang dalawa na ito sa napakalakas na ingay, kaya natigilan sila parehas sa nangyari. Agad napalingon si Ho-jong sa lugar ng pagsabog, at nagtataka sa kung anong nangyari roon. Ano kaya ang naganap na pagsabog sa lugar na iyon? May kinalaman na kaya ang tinatawag na blood bow o mapbi, magkakaharap na kaya sila ng ating bida? Abangan!